Good morning guys, yan, welcome po muli sa ating channel sa Bilik Matano. Dito tayo ngayon guys sa Barangay Central. Nakikita nyo ba yan sa harapan natin yan guys? Yan ay isang ulo ng train, no? Yung train na yan guys is yan ang humahakot ng mga tubo, no, para dalhin dito sa gilingan, no? So yun, kita nyo naman meron pa tayong nakikita na release, no, ng train na mga antigo na yan guys. So yun, kita nyo naman guys, mga kung ilang daan yan, no, kung ilang siglo na tong train na ito, na ang pagkakalam ko is 1910 pa tong train na ito, no, na ito na lang yung natitira sa bahagi ng train na naging kasaysayan ng Barangay Central, no. So yun, ating saksihan guys at tuklasin ang mga nababalot na kwento dito sa lugar na to. Kahit sino guys hindi maniniwala sa mga kwento, kasi ang iba ay naniniwala lang yan kapag nakita daw nila. Sabi nga nila, to see is to believe. Kaya ngayon, mag-isa lang ako guys ngayon. Ating susubukin, ating aalamin ang mga elemento o anuman ang mga sinasabi nila dito na nagpaparamdam, nagpapakita sa lugar na to. Kaya yun guys, samahan nyo ako muli. Ako si Milik Mata at ito ang panibagong kwento ng ating buhay. Ito guys is ang taas niyan ay yung gilingan ng tubo, no? Akitin natin yan mamaya. Yan, ito yung sasabi ng baliti na dito daw guys marami nagpapakita at nagpaparamdam ng mga spirito, no? Mga white lady, kapre, at mga iba pa, no, sa punong ito. Kayo guys, alam ko sa mga viewers natin, mayroong isa o dalawa na mayroong mga sinasabing third eye. Kayo rin guys ang mga pagpapatunay sa paligid na to kung ano inyong naobserbahan at inyong nakikita. Sa butas na to guys, malimit daw dito, nagpaparamdam ang isang babae na umiiyak tuwing alauna ng hapon, alanganing oras o gabi naman. Nagpapakita ang mga kapre, tikbalang dito sa lugar na to. Dito daw sa puno na to ay merong sinasabi sila na malimit magparamdam ang mga elemento tulad ng kapre, tikbalang, duwende. Sa palagay nyo guys, kung kayo mayroong third eye, inyo ba nakikita o inyong nararamdaman o may kaiba kayong nararamdaman sa lugar na to? Katulad ko rin ba kayo na kinikilabutan o kinakabahan sa mga bawat lugar na ating pinupuntahan? Ako guys, sa araw na to, mag-isa lang ako, ay aking nasaksihan ang ganda ng punong balete na para bang isang palasyo na puno-puno ng mga kwento at elemento na sa kasaysayan ay napaka hiwaga. Kaya guys, samahan nyo ako sa tuklasin ang iba pang kwento dito. At ito, ipininta nila dito guys ang itsura ng lugar na to, no, kung gaano kaganda. At mai-imagine natin guys na nung mga panahon na yun, no, na ganito kaganda ang pagkatayo ng mga struktura ng gilingan ng tubo, no. Kompleto lahat guys, no. Yan yung mansion house,
Di ba? Ang ganda. Tapos ito yung main office nila, no? Tapos yung guest house. Kompletong kompleto to guys. Nakadetalye talaga sa kanila, no? Kitang kita na kung gaano kaganda ang strukturang ito noong panahon na yon, na hanggang sa kasalukuyan is isa na lang kwento, no? Kaya masasabi mo talaga guys na ang isang bayan, isang lugar ay punong-puno ng kwento at katotohanan ng kwento, no? May train dito no na nagahakot ng tubo para dito sa gilingan na to, no? Tapos may malaking baliti dito guys, no? Tagal ng panahon na tinubuan na to ng malaking baliti, tabi-tabi lang po. Alright, ito yung baliti, no? Tapos yan, nilagyan na ng rebulto ni Mama Mary ang baliti. Siyempre ang baliti, alam nyo naman guys, ang baliti is pinaniniwalaan na tirahan ng mga engkanto at maligno. Siyempre ito yung butas na gilingan ng tubo. Ang lalim pala na to, no? Grabe, malalim pala dito yung gilingan ng tubo na to. Yan, ito guys is pinaniniwalaan na noong panahon na hindi pa nilalagyan ng harang ito, maraming nahulog dito, maraming na disgrasya. Kasi noong araw to hindi naman daw to ginawang park, hindi to ginawang galaan, no? Tingnan nyo, ang puno na to guys, matatanda na tong puno na to. Isipin nyo, gaganda ng mga puno dito, alagang alaga, no? Yan, ito guys is 1910, no? Nung ko is 1910 is tubuhan siya nung araw guys, yung ulo ng train na humahakot ng tubo para dalhin dito at dito gilingin, no? Nung panahon na yon, ang bayan na to is makapal dito ang taniman ng tubo nung araw. Ngayon sa katandaan na tong lugar na to is history to guys dito sa amin, no? Itong bayan ng Central is history na to, no? Na ito yung kauna-unahan na bayan na barangay na na puro tanima itubo, and then yun, kauna-unahang gilingan ng tubo, no? Marami yan dito guys, struktura na yung mga yun, kung makikita nyo yan, mga yan is yan, yung part ng mga sa gilingan ng tubo, no? At dito guys ay talagang nakakapangilabot, no? Dahil sa mga kwento at kababalaghan, no? Ako guys, saksi na ako dito ngayon guys, na nakita ko talaga kung gaano kalaki ang baleting ito, at feel ko talagang may mga matang nakamasid sa atin habang kinukunan natin ng mga videos, no? Yung mga struktura na yan, mga nakapalibot dito, talagang ramdam mo ang presensya na ngayon nila guys. Nararamdaman ko na mayroong mga nakasilip, mga nakatingin sa akin dito, no? Kaya sa lahat ng may mga viewers ko na may third eye, inyo makikita yan, inyo rin mapapansin. Basta-basta na lang po yan, sumisilpot sila at nagpapakita rin, no? Kaya yun, sa lahat ng manonood at naniniwala na sa ganitong istorya, paki-comment lang po, no? At nang malaman natin kung saan nakakarating ang mga videos natin, at isa pa, respetuhin natin ang bawat lugar na ating napupuntahan, at galangin natin kung anong mga istorya o kwento na babalot sa bawat lugar. Kaya yun, isang karangalan na naman ito guys, na ating masaksihan kung gaano kaganda na sinasabi nila na balete sa Central, no? So dito sa Tubuan,
na maraming nagpaparamdam at nagpapakita tuwing alanganing oras, no? Lalo na ngayon guys na ako'y nag-iisa, no? Pero sa oras na to guys ay iisa lang nararamdaman ko. Parang may mga taong nakatingin sa akin sa paligid, no? Na hindi naman masama. Ibig sabihin napipil ko lang na para bang pinagmamasdan nila kung anong ating ginagawa o binabalak sa lugar na to, na baka akala nila is puputulin natin ng bahay nila o sisirain natin. Hindi nila alam na ating minamasid at ating pinagmamasdan lang sila.